plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Cellphone Plus Gold. Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. 3 beses isang araw ako umiinom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Nabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Gold ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fab Gold. Makabloom sa tron. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa tron. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Makabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hindi umuurong sa pagtulong. Kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, Narito na ang 774 News Updates. News Updates. Mga ka-music, narito na po ang mga balita sa oras na ito. Hatid sa inyo ng 774 News Team. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginit na hindi dapat maging sentro ng sigalot ng South China Sea. Report mula kay Chanel Salazar. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat maging sentro ng alitan ng South China Sea kundi manatiling dagat ng kapayapaan, kooperasyon at kabuhayan kasabay ng pagunita na ika-10 anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa South China Sea arbitral ruling. Ayon sa Pangulo, ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang panalo sa ilalim ng international law, kundi tagumpay rin ng mga mangingisdang Pilipino at mga pamayanang umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Nanindigan din si Pangulong Marcos na ang sigalot ng bansa ay dapat maresolba sa mapayapang paraan at batay sa international law, hindi sa pananakot o paggamit ng puwersa. The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations. Tiniyak naman ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsunod sa United Nations Charter at United Nations Convention on the Law of the Sea habang patuloy na pinagtatanggol ang karapatan at interes ng bansa. Nagpasalamat din ito sa mga bansang patuloy na sumusuporta sa Pilipinas sa pagtataguyod ng isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa batas. The legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law. To our friends and partners from around the world, thank you for standing with the Philippines in defense of a rules-based order. Pinangunahan ng Pangulo ang diplomatic reception sa Pasay City bilang pagunita sa ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award na dinaluhan ng mga miyembro ng diplomatic community kabilang sina US Ambassador Lee Lipton, Japanese Ambassador Endo Kazuya at Senate President Sherwin Gatchalian. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. Samantala, sa iba pang balita, mga senator judges pinaalalahanan na masakop sila ng sub judice rule. Conde Batak sa report. Ipinaalala ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na mas sakop ng sub judice rule
ang mga senator judges. Kaugnay ito sa naging post ni Senator Judge Robin Padilla sa kanyang social media account kung saan sinabi nitong duplicate at hindi maituturing na original ang kopya ng video na ipinalabas sa impeachment trial kung saan nangyari ang di umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tonggol, masakop ng sub judice rule ang mga senator judges dahil bilang political process ang impeachment trial, anumang opinyon tungkol sa merito ng kaso ay maaaring magkaroon ng impresyon na hindi patas ang paglilitis. Posible rin anyang mabaliwala ang ginagawang trial kung makikitaan ang mga senator judges ng impropriety o pagiging bias o prejudice. Paliwanag pa ni Tonggol, pinag-iingat ang mga senator judges sa ilalim ng impeachment rules upang hindi mawalan ng respeto at ng kumpiyansa ang publiko sa magiging desisyon ng impeachment court. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. At lokal na produksyon ng asin sa Pilipinas patuloy na tumataas sa unang 6 na buwan ng 2026. Mika Fajardo sa detalye. Umabot sa mahigit 190,000 metric tons ang kabuoang produksyon ng artisanal, solar at cooking salt sa Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon na nagpapakita ng patuloy na pagbangon ng lokal na industriya ng asin sa ilalim ng mga programa ng pamahalaan. Ayon sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB4, ang pagtaas ng produksyon ay bunga ng Development of Salt Industry Project na naglalayong buhay ng industriya sa pamamagitan ng pagbibigay ng teknolohiya, infrastruktura at suportang pangkabuhayan sa mga coastal communities sa bansa. Isa sa mga nakinabang sa programa ang isang samahan ng mga mangingisda sa Barangay Tawagan Sur sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, kung saan 19 na miyembro na karamihan ay kababaihan ang nakapagsimula ng produksyon ng asin bilang karagdagang pinagkakakitaan. Nakapag-produce ang samahan ng halos 7 metrikong toneladang dekalidad na asin noong 2025 at kasalukuyan ang gumagamit ng mga solar bed, salt dryer at mga pasilidad na ibinigay ng BFAR upang mapalawak pa ang kanilang operasyon. Sinabi ng BFAR na patuloy nitong palalawakin ang Development of Salt Industry Project upang mas maraming coastal communities ang makibahagi sa lumalaking industriya ng asin at makatulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon sa bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. At yan po ang mga balita sa oras na ito. I-like, i-share at mag-subscribe sa DWWW YouTube account para sa mga karagdagang balita. Ang DWWW 774 ay sabayang napapakinggan sa 107.9 DWHT FM Dagupan at napapanood din po tayo sa DWHT FB page. Magandang umaga, ako po si Angel Garcia. Inyong napakinggan ang 774 News Update. News Update. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Nag-uugnay sa kahapon at ngayon, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon. Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbabalita, makabuluhang komentaryo, sariwang mga impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon. DWWW 774, your ultimate news and music radio. Mas pinalawak, mas pinalakas.